Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan ko mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito po, nagsalita po si Katunying. Ito po ay isang certified po na talagang sumusuporta, loyalista kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi na rin po siya nakapagpigil dahil nakikita na po talaga niya. Kumbaga dito ay namumulat na po yung kanyang mata sa mga sinasabi po ng mga nabudol po, partikular yung mga bumoto po kay Pangulong Bongbong Marcos. So marami na po yung nagsasabi talagang nabudol sila ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito si Katunying, hindi na rin po niya naitago yung kanyang nakikita at mukhang kumbinsido na rin po siya na siya parte po sa mga nabudol ni Pangulong Bongbong Marcos. So hindi lang po yung mga pangakong hindi natupad, pati po yung mga talagang lantarang garapalang pangungurakot po sa kaban po ng bayan, kumbaga dito, inilalahad na po ni Katunying. So, dismayadong-dismayado po siya sa kanyang mga napapansin. So, pinapakita niya rin dito na talagang ang ating Pangulo ngayon walang lakas ng loob para sugpuin yung korupsyon. Dahil yung korupsyon ay mismong nasa paligid po niya at mukhang may kinalaman pa yung mga malalapit sa kanya. So, hindi niya kayang kastiguhin. Doon nga lang sa DPWH, di ba? Kitang-kita naman natin na talamak talaga yung korupsyon. Pero imbis na kastiguhin niya, parang siya pa yung nag-aabogado, siya pa yung naging lumalabas na spokesperson. Bali, pinagtatanggol niya pa yung DPWH pagkatapos na siya ipahiya dun sa zona niya na meron daw 5,500 na flood control project na natapos. Pero yun nga lang sa hindi inaasahan mukhang nabuko po yung pagmamayabang, yung kanyang pagpuri sa DPWH sinubok po ng tadhana. Tadhana na ang mismong kalikasan po ang sumubok sa 5,500 na flood control project. So napahiya po doon yung Pangulo dahil during and after po nung typhoon na yun, binaha po ang malaking parte po ng Metro Manila, pati mga karatig probinsya. So nasilip doon at natanong, ano nangyari sa flood control project at bakit ganun yung nangyari. So, imbis na kastiguhin si bakin ni Pangulong Bongbong Marcos, ipinagtanggol niya pa. Ang dahilan daw kaya daw hindi, kumbaga, bakit binha yung Metro Manila at yung mga karatig probinsya, dahil daw yung flood control project na ginawa ng DPWH, hindi na daw po akma dahil daw po sa climate change. At the same time, dahil daw po yung isang flood control project na yun daw mismo yung dapat natutulong para humupa kagad yung baha, nasira dahil daw binangga daw po ng barko. So, kita nyo yun, imbis na siya yung mismo, yung kumastigo sa mga tao niya, siya pa yung nagtatanggol. Yung DPWH, hindi nila may pagtanggol yung sarili nila, hindi nila madepensahan kung saan din nila yung bilyon-bilyong pera. So isipin po ninyo 1.4 billion pesos a day ang kanilang sinusunog pero binabaha po ang ating mga lugar samantalang yung confidential funds na 125 million lang na sinasabi nila na ginastos lang sa loob ng 11 araw. So kung titingnan mo, DPWH, 1.4 billion a day ang sinusunog, wala silang, kumbaga wala silang nakikitang korupsyon. Pero pagdating sa confidential funds ni BP Sara, meron silang nakikitang korupsyon. Samantalang yung DPWH, isipin nyo DPWH 1.4 billion a day ang sinusunog. Pero ang Pangulo po natin, pikit matang tinatanggap na lang na dahil daw po sa climate change, kaya po hindi nagtatagumpay yung flood control project ng DPWH. Kaya nga dito talagang sumabog na po sa galit itong si Katunying at kumbaga rito tabla-tabla na. Hindi na importante kung malapit siya, kung ano man yung mga pinagsamahan nila. Tandaan nyo na interview pa ni Katunying itong si First Lady Lisa Marcos doon sa issue ng
galit niya kay VP Sara na ekis ka na. Dahil lang doon sa pagtawag ni Pangulong Duterte kay Pangulong Bobong Marcos ng bangag. So, talagang grabe na yung nangyayari ngayon sa Pilipinas nung naupo po si Pangulong Bobong Marcos kasama yung kanyang pinsan. So ito, panoorin po at pakinggan po natin yung mga sinabi po ni Katunying tungkol po dito sa nangyayaring katiwalian po sa bansa po natin, partikular sa administrasyon ni Pangulong Bobong Marcos. Pero siyempre, bago ang lahat, bago natin simulan to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong may init na binitawang salita po ni Katunying. Ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. May punto rito si Katunying. Example na nga lang dyan sa DPWH. Alam nyo ba dinagdagan pa yung budget ng DPWH para daw mas ma-improve nila yung flood control project? Inaprubahan at dinagdagan pa ng Kongreso sa pamumuno ni Speaker Romualdez. Ito, yan, kasama yan. Di ba sabi nga ni VP Sara, 2 tao lang naman ang humahawak ng budget ng Pilipinas eh. Si Saldico, tsaka itong speaker na to. Pero inyo, hindi na nga maipaliwanag kung nasaan napunta yung budget para sa flood control. Binabaha ang Metro Manila, pati yung mga karatig probinsya, imbis na kastiguhin, ipinagtanggol ng presidente natin. Imbis na bawasan yung budget dahil lumalabas incompetent sila, hindi nila magawa ng paraan. Kahit palang mapahupa lang na mabilis. Kasi yung baha talaga, di na natin masisisi yan. Talagang kakibat na ng tuwing umuulan yan. Pero, ang punto rito, imbis na gumanda, kahit mamaya mabawasan man lang yung pagbaha, mas lalo pang lumala yung sitwasyon natin sa baha. Meron pang flood control project na iniyabang ang presidente natin. So, kitang-kita talaga yung talamak na korupsyon po sa administrasyon pong ito ngayon. Nariyan pa yung NIA, yung National Irrigation Administration, na ilang beses ng inexpose ni Senator Rapi Tulfo na humihingi ng pang-maintenance sa mga project nila, pero yung project na hinihingan ng maintenance, almost hindi naman nagagamit. Yung iba nga, hindi nga napakinabangan, pero humihingi sila ng additional budget para sa maintenance. Bakit inaaprubahan at bakit hindi man lang binubusisi ng mga kongresista natin at bakit doon lang sila nakatuon sa Office of the Vice President? Kung iisipin mo, napakaraming ahensya ng gobyerno natin na sumusunog lang ng pera na hindi naman tama yung paggamit ng pera, pero bakit hindi kinakastigo, hindi iniimbestigahan ng mga congressman natin? Bakit sila nakapokus lang sa confidential funds ng Office of the Vice President? Bakit siya lang ba yung may confidential funds? Ang balita ko nga, sabi nga nila, pati itong si Romualdez, ito, may confidential funds din yan. Bakit yung mga kongresista natin, hindi sila pumapayag o hindi sila naniniwala doon sa acknowledgement receipt sa mga certification ng OBP? Pero samantalang sila, yung kanilang budget, pinapayagan sila liquidation by certification lang. Napaka-hipokrito na kung magbusisi, sabi nila, kapangyarihan nila. Okay, sige, kapangyarihan ninyo yan. Nabusisiin yung budget ng mga ahensya ng gobyerno. Pero bakit naka-single out dito sa OBP? Sabi nga ni Congressman Marcoleta ilan bang ahensya ng gobyerno ang merong confidential funds? Bakit hindi nyo ipatawag? Bakit nakapokus lang kayo sa Office of the Vice President? Kaya nga,
napaka ano nito kumbaga kahit si Katunying na isa sa mga sinasabi nilang isa sa mga loyalistang talagang supporter ni Pangulong Bobong Marcos, hindi na nakapagtimpi. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pero ang tanong, kikibo ba yan si Pangulong Bobong Marcos? Ang tanong, kaya niya ba yung pinsan niya? Ang balita nga natin, di ba? Itong si Speaker Romualdez daw ang nagpapatakbo ng gobyerno. Bakit nila kaya nasasabing ganun? Isang example dito, hinarang ng mga senador yung AIX, yung pamimigay ng ayuda ng mga kongresista. So ginagamit nila yon, pinadadaan sa DSWD. So hinarang ng mga senador, particular si Senator Amy Marcos. Hindi natin alam kung ito pakitang tao lang o talagang bumabawi lang. Pero alam niyo ba, nagalit pa tong si Speaker Romualdez at kakausapin daw niya yung mga kaibigan daw niya mga senador dahil marami daw po yung mawawalan ng ayuda. So, yung ayuda na yan, nagagamit yan sa korupsyon. Sigurado ba kayo na yung mga binigyan ng pondo dyan is talagang naibibigay lahat? Di ba sinabi na nga ni VP Sara sa DepEd na lang, may 2 kongresista na humihingi ng kickback. Ito nakakapagtaka, napakalaking aligasyon nun. Pero bakit walang nag-imbestiga doon sa 2 kongresista na nanghihingi di umano ng kickback? Hindi lang natin alam kung bakit hindi rin inilabas ni VP Sara yun, pero dapat pinangalanan ni VP Sara eh. Siguro dahil wala siyang hindi siya immune sa mga lawsuit dahil nga kumbaga wala siyang parliamentary power. Siguro lang, hindi ko sigurado, pero 'di ba yung presidente hindi pwedeng kasuhan. Yung mga mambabatas natin kapag sila ay nasa plenary hall, kahit anong sabihin nila, hindi sila pwedeng kasuhan. So hindi natin sure kung kay VP Sara is nag-a-apply din yun. Pero sana lang ganun para napangalanan niya kung sino yung 2 kongresista na yun para nagkaroon ng investigasyon kung magkakaroon talaga o kung hindi haharangin. Pero yun na nga, nung hindi binigay ng Senado yung kanilang approval para sa AIX na yan, nagagalit mo itong si Speaker Romualdez dahil siyempre masisira yung plano nila. Kaya nga sabi nga ni Katunying dito, nasa Pangulo natin. Kung talagang gusto niya na tuldukan yung korupsyon na yan, dapat kumilos na siya. Ang tanong, kakayanin ba niya yung pinsan niya na utusan niya? Baka nga baliktad nangyayari dito baka siya pa yung inuutusan ng pinsan niya Itong speaker natin, baka nga inuutusan yung ating presidente kung ano gagawin. Dahil nga 'di ba, sabi nga ni Pangulong Duterte, hindi kayo naniwala, kahit si Katunying hindi naniwala. Na weak leader 'to, itong presidente natin. Weak leader, hindi marunong magpatakbo, sabi nga ni VP Sara. Hindi ito marunong magpatakbo ng bansa. Kaya nga nangyayari dito, pinagtatawanan to ng kanyang pinsan dahil parang lumalabas dito sa papel, oo, siya yung presidente, pero in nature, baka si Speaker Romualdez talaga ang tumatayong presidente o di kaya si First Lady Lisa Marcos. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto kong sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapal ang katiwalian sa pamahalaan. And if the president does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. Minessage ko. Tingnan nyo ilang beses na sinabi ni Katunying, talagang garapal na garapal. Kumbaga dito, kitang-kita niya na yung kagarapalan ng administrasyon natin. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang korap Linawin natin.
Hindi siya yung corrupt. Dahil siyempre marami ng pera yan, hindi naman niya kailangan na yan. Pero ang nangungurap dyan, yung mga nakapaligid sa kanya. DPWH, NIA, pati nga yung yung National Mental Health, yung sa may Mandaluyong, ang laki rin ng korupsyon na nangyayari dyan, ine-expose po ni Senator Rapi Tulfo. May mga may mga problema na nga sila sa pag-iisip, sinasamantala pa nitong mga nakaupo doon. Isipin mo pinagsasamantalahan pa yung dapat na para sa mga kababayan natin na nangangailangan ng medical attention, particular sa pag-iisip, pinagsasamantalahan pa ng mga tao doon sa National Mental Health Institution sa kung parang yung budget nila sa pagkain, talagang kinakat kong pa. Isipin mo ganun kagarapal ang mga tao ngayon sa gobyerno natin. At bakit kinukonsinti ng Pangulo natin? Kasi hindi kayang hawakan sa leeg ng Pangulo natin dahil ito, walang balls to, duwag to. Mahinang nila lang. Totoo yung sinabi lahat ni Pangulong Duterte, hindi lang kayo naniwala. Kami naniwala kami kaya hindi namin binoto ito. O ngayon, sino ngayon nung una dinidinay pa ng ibang tanso na nabudol sila. Pero ngayon siguro baka umamin na kayo na nabudol kayo dahil isa-isa na pong umaamin o sabihin natin talagang nakikita na talaga yung garapalang pambababoy po sa bansa po natin. Talagang grabe na yung korupsyon. Kitang-kita na talaga ng mga Pilipino pero ang Pangulo po natin, kain bubog, andun, naglalaro siguro, nanonood ng F1. Po sila dyan tungkol dyan. Sabi ko, kung hindi, ako po, kahit paano, nakakapag-message ako sa ibang mga nasa inner circle. Grabe po ang katiwalian sa mga government. Hindi lang po sa government natin, yung nangyayari ngayon ultimong hindi lang korupsyon ang garapalan, pati na rin po yung paglabag sa karapatang pantao. Ito sa Kongreso, yung nangyayari ngayon kay VP Sara sa kanyang Chief of Staff, ipinakulong walang kaso. Tapos, 10 oras ng gabi, gustong ilipat sa correctional. For what purpose? Para gipitin lang yung tao ni VP Sara. Parang ito na yung ginagawa nilang parusa dahil sa hindi daw pagdalo ni VP Sara doon sa ginagawa nilang hearing. Ganyan pong pang-aabuso, garapalang pang-aabuso ang ginagawa. Walang kaso yung tao pero pinakulong. Ang nakakatawa, ang nagpakulong yung taong may kaso. Ano yun guilty po sa kasong child abuse. Maswerte lang na siya pinayagan ng korte na makapagpiyansa. Isipin mo ito convicted. Pinagpiyansa kaya hindi nakakulong. Convicted yun samantalang yung Chief of Staff ni VP Sara na wala namang kaso. Umattend ng hearing, sumasagot siya respectful. Dahil lang hindi sumunod doon sa gusto nilang mangyari sa script nila, hinanapan ng butas. Pinalalabas nila na hinaharang ng OBP yung report ng COA para hindi maimbestigahan nitong mga kongresista natin. Dahil doon, feeling nila, tamang hinala sila, dahil nga naniniwala sila sa chismis, di ba? Ipinakulong. Siyempre, walang bail yun Hindi naman makakapagpiyansa para makalaya. So, tinuluyan nila ikulong. After maikulong, gusto pandalin sa women's correctional. Alam nyo ba yung correctional na yan para sa mga taong may kaso? Mga binabaan ng warrant of arrest or convicted na. Pero gusto nilang dalhin doon yung Chief of Staff ni VP Sara. Samantalang yung nagpakulong na may kaso, hindi nila mabitbit doon sa correctional. Ganyan po garapalang nang-aabuso ang administrasyon na ito. Hindi lang sa pandarambong, hindi lang sa korupsyon, pati na rin po
sa karapatang pantao, paglabag sa karapatang patao. At isa pa nakakatawa, ha, walang human rights advocates na nagtanggol sa karapatan ni Attorney Lopez. Karapatan niya yung binayolate po nitong mga kongresista, pero walang ni isang human rights advocates ang tumindig para questionin ang binigay nilang cite in contempt doon sa Chief of Staff ni BP Sara. So, abangan po natin kung ano po yung isasagot dito ng administrasyon. Malamang sa malamang, kilala nila itong si Katunying at malamang magbigay din po ng reaksyon ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa mga nilabas na patutsada ni Katunying na alam naman natin na kilalang supporter ito ni Pangulong Bongbong Marcos. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.